Good morning mga kapatid. May tanong ako sa iyo. Kailan ka huling nagalit, nanghusga, o nagsalita ng masakit sa isang tao? Bilang Christian, minsan alam natin ang tama, pero hindi natin napapansin na mali na pala ang ating attitude ng puso natin. Kaya ang pag-uusapan natin today ay learning to live humbly, matutong mamuhay ng mapagkumbaba. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 2, magpakumbaba kayo at maging mahinahon. Magtiyaga kayo at mapagparaya sa isa't isa dahil sa inyong pag-ibig. Napakaganda ng reminder na ito. Be humble, be gentle, and be patient. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ni Jesus para isipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao. Dahil ang totoo, lahat tayo ay nangangailangan ng grace ng Diyos. Hindi tayo naligtas dahil perfect tayo. Hindi tayo naligtas dahil mas mabuti tayo. Naligtas tayo dahil sa grace ni Jesus. Kaya kung nakatanggap tayo ng grace, dapat marunong din tayong magbigay ng grace. Kapag may taong nagkamali sa'yo, huwag agad manlait. Huwag agad magsalita ng masasakit. Pwede mong piliin ng humility. Pwede mong sabihin, nagkamali tayong lahat. Pag-usapan natin at ayusin natin. At kapag ikaw naman ang nagkamali, huwag matakot magsabi ng, sorry, nagkamali ako. Dahil ang humility ay hindi weakness. Strength ito na galing sa Diyos. Mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi tayo better than others. We are also people saved by grace. Kaya bago tayo manghusga, huminto muna tayo. Bago tayo magsalita ng masakit, manalangin muna tayo. At bago tayo magalit, alalahanin natin kung gaano kalaki ang grace na ibinigay sa atin ni Jesus. Today, choose humility, choose patience, and choose grace. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong grace at pagmamahal. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging mapagmataas kami, nabilis manghusga, at nakapagsalita ng masakit sa ibang tao. Turuan mo kaming maging humble, gentle, patient, at loving. Kapag kami galit, bigyan mo kami ng mahinahong puso. Kapag kami nagkamali sa amin, turuan mo kaming magbigay ng grace. At tulungan mo kaming ipakita si Jesus hindi lamang sa aming mga salita, kundi sa aming buhay. In Jesus' almighty name, Amen and Amen. Mga kapatid, kung nakarelate ka sa message na ito, share mo ito para may iba ring ma-encourage sa Word of God. Remember, be humble, be gentle, be patient, give grace. God bless you everyone, and let's continue to live for Jesus.